Si Coach Leo Austria ng San Miguel Beermen ay nagpapatuloy pa rin dito sa paghahanap ng mga iba pang players na pwedeng maidagdag at masabihin nating ma-complement yung laro ng kanilang top point guard na si Chris Ross. Sa totoo lang kasi parang si Wami Tiongson na hindi pa nasasapat dahil kulang sa depensa ito. At yan ang dahilan kung ba't sa tingin ng karamihan po pwedeng subukang i-acquire ng Beermen itong si Felix Lemeti mula sa Reynolds and Elasto Painters. Si Lemeti ang mas maganda ang defensive skills kumpara dito kay Tiongson. At kung pag-uusapan naman yung kanyang offensive skills ay halos parehas lamang dito kay Wami plus mas bata pa ito. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na itong si Wami Tiongson ay baka i-trade na ng San Miguel para makuha itong si Felix Lemeti. Kung ikaw naman si Coach Leo Austria, papayag ka dyan sa ganyang klaseng trade na napakataas ng potential ni Lemeti kahit ito isa palang rookie. Nakakita na natin kung gaano ito kahusay maglaro at kung ano ang naiibigan niya para sa isang team. Kaya hindi na nakapagtataka na siya talaga yung kinukonsidera ngayon nitong San Miguel Beermen na makuha. Kung ikaw naman sa panig ng Reynolds and Elasto Painters, hindi naman siguro magiging problema na kunin mo itong si Wami Tiongson dahil yan ay isang veterano na makatutulong at mag-guide, magiging mentor siya sa mga bagong players nitong si Coach Yeng Giao. Plus alam naman natin, marami namang ibang mga guards itong si Coach Yeng katulad ni Anton Asistio, nandiyan din si Gian Mamuyak, si Adrian Nocum of course, kaya hindi sila magkukulang sa mga guards kahit na mawala si Felix Lemeti. Ang nagiging problema nga ni Coach Yeng, sabi niya sa isang interview, sobrang dami nilang wingmen, hindi na niya nabibigyan ng playing time lahat. Kaya nga ito ang magandang sitwasyon para sa San Miguel na i-acquire na nila ang nabanggit na guard para magkaroon sila ng stabilizer doon sa backcourt. At dahil mas mahusay itong defensive player ng ibang kaysa kay Wami, mas gaganda laro ng San Miguel Beermen kapag ito ay natuloy na. Ang Converge Fiber Excess naman ngayon ay hindi pa tapos dito sa mga trades na kanilang ginagawa. Dahil binabalak daw ng Converge ngayon na ilagay si Mikey Williams sa trading block para sa kahit kaninong team na magkaka-interest dito. Alam natin so far malamang SMC lang makakakuha dito kay Mikey dahil sa taas ng hinihiling nito na salary. Ngayon bukod dito kay Mikey Williams, meron pang ibang mga players itong Converge Fiber Excess na gusto nilang makuha. At kabilang dyan si Kenneth Taffin mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Si Taffin ay isang wingman, 6'4 ang height niyan, na pwedeng maglaro din bilang isang shooting guard. Dahil dito sa height at versatility ni Taffin, pwede siyang maglaro sa iba't ibang posisyon at magagamit siya ni Coach Delta Pineda sa iba't ibang mga plays. Kaya nga nababagay itong si Taffin dito sa Converge at pwede itong ka-alternate sa posisyon nitong si Shawnee Winston. Siyempre, medyo magiging mataas din yung asking price niya ni Coach Willie Wilson. Alam natin na nire-recognize ni Wilson na ibang klaseng player din itong si Kenneth Taffin kaya hindi niya basta-basta ibibigay. Kaya nga dito natin masusubukan talaga yung negotiating skills nitong si Delta Pineda. If ever matuloy ang nangyaring trade, sigurado na isang top caliber player din ng Converge ang ibibigay nila para kay Taffin. Pero natitiyak natin hindi kasama dyan kahit sino man kay Justin Arana, Justin Baltasar, Shawnee Winston, Alex Stockton at dito sa iba pa nilang mga players. At itong si Juan Gomez de Leaño. Yan limang yan, hindi yan ipamimigay o ite-trade nitong si Coach Delta Pineda. Kaya ito ang makikita natin ngayon kung sino pa doon sa mga remaining players ng Converge ang pwede nilang i-trade para kay Taffin. Pagdating naman dito kay Mikey Williams, maraming usapan dyan na mangyayari. Pero ang natitiyak natin, marami pang pag-aaralan itong Converge Fiber Excess para masiguro na maayos na itong kanilang lineup sa ngayon.